We are praying that the COVID-19 situation will come to an end. At the meantime, we want to continue to spread the gospel without spreading the virus. Don't spread the virus, spread the gospel. 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 Don't spread the virus, but spread the gospel. Don't spread the virus, spread the gospel. We are AFJC, sharing His love, sharing His gospel to the world. Okay mga kapatid, tayo po ay pumunta sa... Diyos mabalos. Guys, yes, we are here now in Pure We just buy some relief goods for our kababayan here in Philippines. Buhay na layan, siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang tanging daan, siya'y si Jesus. Hello, good morning. Welcome to Bicol. We arrived in Bicol 9 a.m. and we're looking forward to repacking these things, ating mga relief goods. Magre-repack po tayo later. So, see you guys. Bye. Ng pag-ibig, Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapagsayaw. Guys, ito po, tayo, nagpapak na po ang ating mga JC team. Yan, ito po yung mga ating ipamimigay. Say hi, guys. Ayan. Hanat ko, pinawi ng lahat ng liwanag mo, magpakailanman. Dahil sa bagyo, kaya yan po, dyan na sila sa baba. And dati dito nakatayo yung bahay nila dahil dumaan yung Ulysses na wash out po. And yan na po, ang bago nilang tirahan. At yan po yung mga kahoy na bagong pagtatayuan ng kanilang bahay. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Thank you very much. Diyos mabalos! Diyos mabalos! Diyos mabalos! Good morning, everyone. Yan, once again, nagbabalik po ang ating AFJC Online Devotion. Hallelujah. Kamusta naman, Pastor David? Okay naman tayo dyan. Ikaw naman, Pastor Alan, kamusta naman? Yes, I really enjoy yung nakarang natin, yung Oo. operation natin sa Bandang Bicol. Totoo yan. Kasi alam mo po, sa mga nanonood po sa atin, kaya po medyo nagkaroon lang tayo ng medyo break sa ating online ministry kasi pumunta po tayo sa iba't ibang lugar upang magbahagi ng pag-ibig ni Kristo. Partikular doon po sa Bicol at nung nakaraan naman po ay dyan naman po sa May Montalban, Rizal. Yes. Ayan, talagang salamat din po sa mga kapatiran po natin na sumuporta po sa Yes, yung sa mga ganito. tumulong. Oo, sa mga tumulong, no? Yes. And sa then, mga nanalangin din, Pastor Alan. yes, Oo. talagang nakaka-bless talaga Oo. yung ginawa natin sa Bicol. And then you can see doon sa mga tao na nabigyan natin ng tulong po doon, you can see in their face talagang
naramdaman talaga nila yung pagmamahal ng Yan. Panginoon. Amen. Naliwanagan sila na talagang iniingatan talaga sila ng Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid. And then also, we want to thank din yung mga tumulong din, mga nag-donate. Yes, thank you so para much. sa ating pong relief operation Yes. po. Marami po salamat. May the Lord Salamat. bless you po mga kapatid. At ganun din patuloy lang po tayo sumabaybay sa ating mga programa ngayong umagang ito. At ganun din binabati po namin ngayon yung mga naka-tune in na po. Yan, number one po dyan si Melody Sarmiento. Ate Deng, good morning sa Yes, iyo. good morning sa At iyo. ganun din si Ma'am Juliet. Ayan, at si Sister Lilibet, mga talagang Talagang masisipag. Yung mga masisipag. consistent yan na nanonood sa At syempre, ganun din si Shekinah Yes. Flores. Yes, and then shoutout din po kay Pastora Cory Osyal. Yan, hello po! Diyan po sa Calabanga, Yan, Bicol. shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo. mga taga Bicol po dyan, good Yes, morning po sa pagpalain inyo. po kayo ng ating At syempre, Panginoon. holiday pa lang ngayon, no? Holiday. Holiday ba? Di ko alam. Hindi ko na lang. Hindi ba? Wala pa lang. All holiday. Kaya po sa mga nagpapahinga dyan sa inyong mga tahanan, ay Yes. patuloy lamang po, no? At mas Magpahinga. maganda na talagang unahin natin ang Lord, no? Yes, at para po sa mga papasok pa po sa trabaho, ingat-ingat lang po. At lalo't-lalo na yung mga pumipila dyan sa RFID, konting pasensya lang po mga kapatid. At good news, no? Yes. Libre muna dito sa may bandang Valenzuela. Daan muna kayo dito. Holiday. Pwedeng pumasok, libre. Yes, iba talaga nga ang mayor Shout ng out sa Mayor Valenzuela. Rex. Mayor Rex. Gatchalian. Munti ko na masabing win. Magkapatid yun, magkapatid. Anyway, mga kapatid, let's continue our program. At syempre, maganda unahin natin to. Simulan natin ito sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Yes. Kaya ngayong umagang ito, let's worship the Lord together. Yes. Amen? And as we sing this song, Maghari Ka. And let's make this our prayer this morning. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingap. Yes, Jesus. Dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Yesus, maghari ka sa buhay ko. Sa buhay ko. Yes, Lord. Sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran. Yes, Jesus. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Sa buhay ko. Sa puso ko, sa puso ko, Panginoong
Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, indeed, Lord God. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, na patuloy po kayong maghari sa aming buhay. We give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Yes. Yeah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Indeed. Talagang na-miss ko tong ano na itong Oo, worship. ayan, na pagka Grabe. kasama lalo na yung makasama natin sa mga online, no? Yes. At nakikisabay po kayo sa ating awitan para sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya nga mga kapatid, hindi natin patagalin, ano? Siyempre, hindi nawawala yung ating mga programa, lalong-lalo ng Bible Trivia. Yes. Yan. Ito talagang maraming tong nabaon. Oo, yan. nabaon yan. Daming Siyempre, naipon. naipon. Oo, Kaya mga kapatid, nagbabalik ang ating Matang lawin ng lawin. AFJC. Let's welcome Brother Brian Brian Solidor! Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po tayo dumako sa salita po ng Panginoon, darako po muna tayo sa ating Bible Trivia ngayong umaga po na ito. Pag-usapan po natin yung Tower of Babel o yung Tore ng Babel. Kung pag-aaralan po natin yung Tower of Babel, according to the Bible scholars, kung maihahalin tulad po ang Tore ng Babel sa Ziggurat nung panahon po ng Mesopotamia, kung papansin niyo po yung Ziggurat, isa itong malaking templo po na kung saan dito ginaganap yung mga ritual ng mga unang panahon. Ganun po ikumpara yung Tore ng Babel. Kung papansinin po natin sa ibang salin po, ang Babel po ay ibig sabihin ay confusion. Sa Arabia naman po, ang Babel po ay nahahati sa dalawang salita na ang Bab ay gate at ang El naman ay God, na ibig sabihin gate to God. Dahil kung papansinin natin sa Genesis chapter 11, ang mga tao po that time ay nagkaroon sila ng pagtitipon kung saan magtatayo po sila ng mataas na tore para maabot ang kalangitan. At bukod po doon, ang Panginoon ay nakita po yung ganong bagay, kaya ginulo sila ng Panginoon at sa pamamagitan ng pag-iiba po ng kanilang mga lengguwahe. Pero alam niyo po ba mga kapatid, according sa mga Bible scholars, may magandang layunin yung Panginoon sa ganong bagay. At alam niyo po kung ano ang muling ibalik yung mga tao sa Kanya, yung mga tao na nanggaling doon sa Tore ng Babel. Ayun lamang yung Bible trivia natin for today and God bless you. Yun. Yes, maraming salamat Yes. sa iyong Bible. Thank you. Alam mo, Mga Pastor, tumatak sa akin yung sinabi niya eh. Ano? Sigurat. Siguro. Di ba yun Kasi yung kanina sabi mo, yung Flower Babel, ito ay parang confusion, ano? Nagbigay ng confusion. Sigurat. Kaya Di ba hindi, yun yung pagmatanda? No? Siguran. ano ba yan? Hindi natin. Kaya nga di ba nagkaroon ng confusion? Ngayon, pinalitan na siya kasi nagkaroon na ng clarification. Sigurado na sila. Okay, mga kapatid, let's welcome po mga kapatid noon ang ating mga birthday celebration. Happy birthday! Yan. Ay, ganun din. Shoutout muna kay Sir Mark Wilson. Nanonood sa atin ngayon. Yes. Ay, ganyan. Okay, happy birthday sa iyo! Kay, ayan, Tatay Rico! Yes! Oh! Happy birthday! Happy birthday! Tatay Rico! Happy birthday po, Tatay Rico! Happy birthday! Please, say happy birthday po sa ating Mamaya, staff ng... magpapaspaghetti si Tatay mamaya. Alright, yeah. Hallelujah. Ganun. Okay, also, Sino? happy birthday po, Sister Des Sanchez. Yes! Magandang kaarawan po sa inyo. And then also, Kay Cram Aguilion. Yun. And also, happy birthday din po, Sister Romina Rodales Ragas. At syempre sa ating anak ng ating mahal na pastor sa Calabanga. Yes. Belated happy birthday sa Simon Ray Oshar. Simon Ray Oshar. Ganun din. Happy birthday sa iyo. Happy birthday din. Belated kay Pastor Roy Bodjuan. Yes. And then also, belated happy birthday din sa nanay ko. Yan. Birthday niya na Yan. nakaraan. Happy birthday. Nakalimutan. At ganun din mga kapatid, belated happy birthday din sa pinsan ko dyan kay Adrian Robado. Yes, happy birthday po sa inyo. More birthday Kasi to come. Marisa daw po, pinsan ni Nanay Yoli. Yoli.
Yan, Kauri, happy birthday! Kauri! Di ba sa cartoons yun? Ayan, and then this time, hindi na natin patagalin ang salita ng Diyos na ihahatid ng gwapong Pasto. yan, Yes. na maghahayag ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Ayan, yan, bunso daw po yun. Wala pong umaangkin. Joke lang po. Let's welcome po ang lingkod ng Diyos. Ang gagamitin ngayong umagang ito, Pastor J. Porcadilla. Napaka-supportive ng nanay ko. Purihin po ang Panginoon dahil muli nakapagbalik po tayo sa ating daily devotion. At alam ko po marami po sa inyo nagtaka sa mga nakaraang panahon. Bakit wala kami? So, we're back! Ayan. And now, we just want to, again, say thanks to God sa lahat ng ginawa niya sa AFJC. Even during those times na hindi po tayo devotion, but God still moved. God used AFJC to extend yung kanyang biyaya sa mga kapatid po natin na naapektuhan nung kalamidad. And if you're given the chance na makapunta kayo dun sa mga lugar na yon, makikita nyo yung reality ng buhay. Sometimes kasi we tend to makita yung kalagayan natin. Iniisip natin o sinasabi natin, kawawa naman ako. But this is what I learned dun sa isang devotion namin na shinare ni Pastor Ray Osyal. Sabi niya, kadalasan nakatingin tayo sa kalagayan natin. Tinitignan natin yung kalagayan natin ng malala. But when we lift up our eyes, when we look at the bigger picture, makikita natin na mas maraming tao ang higit na dumaranas ng malalang mga sitwasyon kaysa sa atin. And we should be thankful to God na wala tayo sa ganung sitwasyon, no? And we should also be praying to God na magamit tayo para itong mga taong ito, itong mga nangangailangan na ito, sila ay maabutan ng tulong. At purihin ng Panginoon, yun ang ginawa ng Panginoon sa AFJC, no? Again, we were able to minister and share a small portion. Maliit lang po ito, pero we believe na kumilos ang Panginoon sa pamamagitan nun, no? Yung maliit na relief packs sa Bicol and also sa Montalban, Rizal. And we believe na marami pa gawain ang mabubuksan sa pamamagitan ng sama-sama nating pagtutulungan sa pagpapaabot ng relief and tulong sa ating mga kapwa. So this morning nasa Proverbs o Kawikaan serye pa rin po tayo. And huwag kayong mag-alala kaya mahaba yung intro ko. Maigsi lang yung share ko. Okay, kasi ang title po ng ating pag-uusapan is Know When to Shut Up. Ayan, so shut up na ako. Tigil na po. Okay na po yun. No, ang verse po natin is makikita natin sa Proverbs chapter 10 verse 19. And I will be reading from the New International Version. Sabi po dito, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. Sabi sa New Living Translation, too much talk leads to sin. Pag sobrang daldal mo daw, it leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut. So let's pray. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay dumudulog sa inyo, lumalapit po sa inyo. Buong pagpapakumbaba po namin na inaamin na kami po ay nagkakamali. At anuman, Panginoon, yung aming mga kasalanan, anuman yung aming mga nagawang hindi kalugod-lugod sa inyo. Lord, sa oras po na ito, inihingi po namin ito ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami. At hayaan niyo po na sa amin pong paglapit sa inyo sa umagang ito, Panginoon, makalapit po kami sa inyo ng buong puso. Pusong nilinis, pusong dinalisay mo, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa. And Lord, I pray mangusap ka sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po kaming instrumento na magpahayag ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay,
konting ano po, the book of Proverbs is not it's not a collection of God's promises. Rather, it's a collection of wise sayings. Paki-mute. Hindi ka naka-mute. Nanay. Sorry. Ayun po. Inulit pa. Ayan, sorry po. Ayan, happy kami dito. No? Ayan. Ayan, but anyways, as I was saying, the book of Proverbs is... Pakabitan na lang ng earphone para... Ayan. Okay. So, sige. Ano na po tayo? Again, Proverbs is not a collection of God's promises. Rather, it's a book of wisdom that tells us the truth about the world, no? Tells us the truth about ourselves, tells us the truth about God, no? Napakahalaga po na makita natin to as a practical book that tells us, that helps us understand the reality of life. And being the itong statement na to, being the foundation of our discussion this morning, gusto ko pong makita natin na napakahalaga na maging matalino tayo, maging marunong tayo pagdating sa ating buhay, no, sa ating pakikisalamuha. And sabi po dito, no, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. If we're going to read the few verses, no, before that, ang sabi po dito sa verse 18, whoever conceals hatred, sino daw ang nagkikimkim ng galit o sama ng loob with lying lips, okay, and spreads slander, yung paninirang puri, okay, is a fool. Ulitin ko po, whoever conceals hatred, sino man ang nagkikimkim ng galit o ng sama ng loob at nagkakalat ng hindi magagandang bagay o magagandang salita laban sa iba, is a fool, ay isang hangal. Okay? Ang sabi dito, sin is not ended by multiplying words. Hindi, the more na tayo ay dumadaldal, the more na tayo ay salita ng salita, the more na, na hindi natin mapigilan ng ating mga binibitawang salita, the more na present ang pagkakasala o ang kasalanan. Sa verse 20, sabi po dito, the tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value. Makikita po natin doon yung contrast ng isang righteous person at ng isang wicked person. Na sa isang righteous person, ang kanyang salita o ang kanyang bibig, ang kanyang dila ay nagbibigay ng ng value. Samantalang yung wicked o yung masamang tao, okay, walang halaga yung kanyang mga sinasabi, yung mga binibitawan. So, makikita po natin dito, no, the main issue here sa verse po na ating pinag-usapan is the power of your declaration. Ibig sabihin yung kapangyarihan mo sa pagsasalita mo. Okay? Yung mga binibitawan mong salita, it's powerful because it affects others. It affects yourself, it affects others. Okay? Katulad nga po doon, ginamit yung word na slander. Okay? Sa Tagalog, paninirang puri. Na maraming tao nasisira ang kanilang imahe dahil sa mga tao na nagkakalat ng mga slanderous na mga statements towards them, no? Again, in this day and age, napaka-opinionated ng mga tao. Bakit? Kasi very accessible sa kanila ang social media. Dati, kailangan mong pumunta ng computer shop. Dati,
kailangan mo maghintay ng matagal bago makakonect sa internet, di ba? Kung sa mga nakaabot ng era ng dial-up, no? Yung pag kumokonect sa internet, bawal galawin yung telepono. Kung hindi, madi-disconnect, no? Dati, very matagal yung proseso bago ka makapunta online. And even before that, wala pang masyadong social media platform noon. Meron yung mga chat na mga naabutan ni ako na lang, naabutan ko yan. Mga MIRC, yan, Messenger, ayan. Yahoo Messenger pala, sorry, thank you Ian. Ayan ako pa na yan. Ayan. So, dati yun lang yung means, no, to interact. Pero ngayon nagkaroon tayo ng Facebook, Friendster, and Twitter, well, Instagram. Ayan. So, nagkaroon ng social media platform na kung saan ang mga tao, they can openly express themselves. But the danger in that is the way they express themselves, doon nagkakatalo, doon nagkakaproblema. Okay? And sadly, even Christians fall sa ganitong aspeto. Now, we are here, we are sharing this devotion to remind our fellow Christians of the power you hold, of the influence, that you have on people. Okay? Sabihin man natin na, hindi naman ako influencer, hindi naman ako sikat na blogger o vlogger, hindi naman ako streamer, ganito, ganyan. Pero in your own circle of community, meron kang influence sa mga tao doon. And you should be mindful of the things that you say and the things that you post online and the things that you do. Kasi people will read you based on that. Babasahin ka nila. They will judge you. They will kumbaga, assess you based on that. Kaya kahit na gaano kabuti yung ating intention, kapag namali tayo ng ng approach o ng means ng pagpapaabot, 'di ba? Ang nangyayari na misinterpret tayo, na misunderstood tayo, and because of that hindi nangyayari yung nais natin. But here, the Bible tells us in Proverbs chapter 10 verse 19, a very important reminder that the prudent know when to hold their tongue. Na ang matalino, sabi sa NLT, gustong-gusto ko to sabi niya, be sensible. 'Di ba? Make mag-isip kang mabuti, Keep your mouth shut. Now we in light of my past post, meron akong kasing post nito mga nakaraan, and it's talking about yung people boasting too much on social media and other yung ang dami nilang post, kesyo ganito, kesyo ganyan, ang dami nilang And then I realized, God made me realize na kaya ginagawa nitong mga tao ito, because they are trying to cover yung ibang areas ng buhay nila na nagfe-fail. Yung ibang areas ng buhay nila na hindi okay. That's why they make up this false image sa social media na okay kami, masaya kami, 'di ba? The sad truth is na hindi lahat na nakikita natin sa social media ay totoo. Hindi lahat na nakangiti sa social media ay tunay na may kagalakan. At hindi lahat ng mabubuting gawa na nakikita natin online, na pinopost online, ay totoo, genuine. Purihin ang Panginoon sa mga tao na talagang ginagamit ng Panginoon to extend yung help. And us, being AFJC, we are accountable to those people who supported us, who sent donations. Kaya kami nagpo-post about yung activities natin.
it's not to boast na magaling kami. No, it's to promote na we are extending yung tulong na pinapadaan sa amin. That AFJC is just a tool used by God to bless others. And the people who donated, saludo po kami sa inyo. Saludo po kami sa inyong support na pinapadaan sa AFJC. And we hope and we pray na patuloy niyong makita, no, ang AFJC as kumbaga a reliable na means para makatulong tayo sa iba. But going back, no, people try to boast on material things. But remember, ang sabi ni Paul, na if I have something to boast, I will boast about the Lord. Ang pagmamayabang ko, hindi yung accomplishment ko, ang pagmamayabang ko ang Panginoon. Amen. Dahil siya ay tapat sa akin. Dahil siya ang mabuti. No? So instead, no, na natin na i-flood natin ang social media o yung kahit hindi ng social media, yung sa pananalita mo, pakikitungo mo sa kapwa mo, no? Sometimes kahit sinasabi natin na hindi naman yun yung ibig kong sabihin, hindi naman ako galit eh. Mataas lang boses ko. Wala po akong pinapangalanan. Wala po akong pinapangalanan. Pero merong ganun eh. Merong ganun eh na sa kanila, no, sa taong nagsasalita, sa taong nami-misinterpret, para sa kanila hindi naman sila galit o wala naman silang ginagawa na Actually, most of them, they are trying to help. They are very intentional in trying to help or But sometimes yung pagkaka-deliver, doon nagkakatalo. Kaya purihin ng Panginoon, no, merong may fruit na kasama sa fruit ng Holy Spirit yung gentleness. Yan, no, na and self-confidence. Pero as I end, bakit ko nabanggit yung gentleness? Now, in our use of words, no, gentleness can be evident by the choice of words na atin pong Ay, isa pa pala. Remember how Jesus, bagamat siya ay madalas nagtuturo, no? But there are times that he stays silent, no? Tumatahimik siya. And he allows people, no, to speak. Kasi there is wisdom in listening. And you will understand a person when you listen to that person. Okay? Kaya nga nagkaroon ako ng bagong habit ngayon, no? Ang tawag doon people watching. So I like to observe people. And based on that, no, marami tayong natututunan at nakikilala yung mga tao. So, ang paalala sa atin ng salita ngayon ng Diyos, maging mapamili tayo sa mga babanggitin natin o sa mga salitang bibitawan natin. Why? Because the more words we speak, the more we are prone to committing sin. Okay? Sabi dito, the prudent hold their tongues. The wise, the sensible people know when to shut up. You have your opinion. Yes, we will give you that. You are free, no, to have an opinion. But not all opinion matters. Makes sense. Ulitin ko. Not all opinions matter. Yan, tama na. Or make sense, sabi nung Kasi yung iba, yung opinion nila, ang layo, di ba? So, let's make sure that our opinion, no, may tamang paraan to make our thoughts come across dun sa tao na gusto nating kausapin. Tama po. No? So
Sabi ko nga po dito, sin is not ended by multiplying words. Actually, pag ito lang yung yung binasa natin, parang sinasabi doon na na may kasalanan na, tapos they are trying to cover it up pa. Ang sabi doon, hindi natatapos yung kasalanan by trying to cover it up, by trying to say other stuff. No? Kasi the more na pinagtatakpan natin ng isang kasalanan, the more na lumalalim ito, at the more na lumalala ito. Naiintindihan po ninyo? So, instead of trying to make excuses and justification, just learn to shut up. At tanggapin natin kung ano yung rebuke na maaari o yung advice na inaano sa atin, instruction na pinapagawa sa atin. Amen. So this morning po, I hope and I pray that we are reminded, of the privilege we have. Privilege na magkaroon ng social media, totoo. But even though it's a privilege, it should not be abused. Let's be sensible and let's be mindful dun po sa mga pinopost natin online. And dun sa mga words na binibitawan natin sa ating kapwa. Because it has impact on people. Okay? So, yun lang po. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Panginoon, sa umaga pong ito, salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin. Salamat po sa inyong mga salita. Indeed, God, the more we speak, the more words that we utter in our lips, Lord, the more we are prone to committing mistakes and committing sin. Lord, I pray na sa inyong mga anak, sa lahat ng mananampalataya, Lord, maging matalino po kami at maging mapili po kami sa mga bibitawan naming salita. Help us not to be overcome by emotions. Help us not to be hasty pagdating sa paggawa ng decisions o pagbibitaw ng mga salita. Lord, like you said, let us be slow to speak and slow to anger, quick to listen. And in all these things, Lord, may your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Jay, for sharing. Yes. Napakaganda ng message ngayon. Alala na kung saan pag-iingat sa ating mga salita. Be sensitive pagdating sa pagsasalita. In our context din, madalas din sa social media. Yes. Diba, madalas when we post, sometimes di natin alam na kakapagbigay ba ito ng glorify sa Panginoon. Okay, so we must think carefully before we post. Sabi nga, think before you post. Click. Before you click pala yun. Alam mo, it takes it takes discipline. It's not that easy to really listen, Kumbaga, it takes discipline and also gabay ng banal na espiritu. I mean, tulong ng banal na espiritu in order for us to really listen and understand the people around us. Yes. That's why yung mga paggamit ng mga salita na may karunungan, there's always time for everything. That when Jesus also approach different kind of people, nandoon din yung mga paggamit niya ng salita kung kailan niya gagamitin yung mga mabababaw na salita at ganoon din ang mga mabibigat na salita. Depende doon sa kanyang kausap. Pero ang pinaka dito, yung pinaka magandang bagay na bigyan natin nandiin yung pagiging prudent. Yes. Na yung sa ating pagsasalita, nandoon yung karunungan na gabay sa atin ng Panginoon. Amen. Na kung saan nandoon ang pagpili, nandoon yung kasi yan yung bagay na hindi mahirap nang ibalik. Yes, tama na, Pastor. kapag isinalita mo na, ang hirap na tong ibalik. Naranasan mag-ibayan, Pastor, na kapag dapat hindi ko na nasabi. Oo, Pastor, naranasan ko yan. Oo, naranasan. Yun talagang pag nasabi mo,
tapos mga 5 minutes. 5 Ba't minutes, ko ba ah? nasabi yun? Yan, oo ba? Tapos yung sinabihan mong ganun, di mo na mababawi sa kanya kasi Lalo na pag sa nasaktan asawa mo na na. eh. Ay, naku, Oo, pastor. Kapag Kaya napauo ka, napabili ka. maingat eh. Maingat eh. Parang dahil natuwa ka, tapos bibilan mo, patay, nasabi ko na. Patay ako dito. Lalo na pastor, kapag nasa emosyon ka, Oo, minsan hindi ka maingat eh. Nasasabi mo eh. Nasasabi. Driven of emotion. Tapos pag pinag-isipan mo mabuti, Oo. parang mali ata yung Mali pagkakasabi. ata. Kaya- Hindi, parang mali talaga. Kaya magandang salamat. Magandang bagay na na paalala sa atin ngayong umaga. This time, let's welcome please, we encourage you, no? We encourage you to comment down. We encourage you to comment down below kung ano man yung mga reflection nyo ngayong umagang ito. And then later we will read that. Babasahin po namin yan, okay? And this time, let's welcome ang ating ang birthday. May birthday ngayon, birthday boy, parang birthday boy. na birthday adult. Birthday man. Okay, let's welcome Brother Rico Porcadilla. Ayan po, maraming salamat po. Unang-una po sa Panginoon na muli nakabalik kami sa gawain ito at nawa patuloy na gagamitin ng Diyos ang EFJC para po sa lahat ng nais ipaabot ng Panginoon. At magpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil nga po binigyan na naman niya ako ng bagong buhay. Yes! Ng buong isang taon po na nakalipas, pinasasalamatan ko po ang Panginoon dahil nga po, grabe po ang ginagawa po ng Diyos sa buhay ko. At alam ko po na mas higit pa ang gagawin ni Lord itong taong aking dumating na panibagong buhay. Isang taong panibagong buhay po na alam ko, pakapuspusin ng Panginoon ang lahat ng ministry na ipinagkatiwala niya po sa akin. Kaya sa Diyos po ang lahat ng papuri po. Ngayon po, balik po tayo doon sa mensahe sa umagang ito. Sabi nga dito, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Tama po yun. Dahil nga po, ang taong masalita, hindi na po niya nauunawaan ang bawat salitang binibitawan niya. Kaya, dumating po ang punto dito na magkakasala nga ang tao sa kanya pong sinasalita. Ang sabi naman dito, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakita. Tama po yun. Meron lang po akong i-quote po, no? Basahin ko lang po. Sa James chapter 3, verse 2. Maganda pong itong pagbubulay-bulayan po natin. Sabi po dito sa James chapter 3 verse 2. Sabi dito po, tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Ito po yung isa sa ibinabahagi po ni James na kapag tayo po ay, kung nais po nating maging ganap sa atin pong pananalita, isipin natin ng mabuti. Bago natin sasabihin sa ating kapwa-tao o sa ating kapwa-kapatid sa pananampalataya, isipin muna natin upang hindi po tayo magkamali. Dahil kapag nabitawan na po natin, hindi po ito kagaya ng mainit na kanin na isubo mo at iluluwa dahil nga mainit. Pag nabitawan mo na po ang iyong salita, hindi na po ito pwedeng bawiin. Kaya ingatan po natin ang ating dila sa mga bagay na hindi nakakatuwa o hindi nakakalugod sa Panginoon. At higit sa lahat, magsalita po tayo ng naayon sa kalooban po ng Diyos sa pangunguna po ng Banal na Espiritu. Iyon po. Isa sa ibinabahagi po sa atin po sa umagang ito. Praise the Lord. Purihin po ang Amen. Diyos. Praise God. Thank you so much po, Tatay Rico, for
your reflection. And ayun po, tama, no? Magandang bagay yan na bigyan natin ng again, nag-comment ka na, Pastor, we encourage everyone who's watching to do some comment. Kung ano po ang ini-impress ng Lord sa inyo sa ating online devotion. God bless. Yeah. Again, please comment down below. Mamaya po babasahin po namin yan. This time po, let's welcome naman po ang susunod na magbibigay ng reflection, Sister Madeline Quebrar. Amen. Hallelujah. Good morning, everyone. At akin pong natutuhanan dito, reflection ko po sa message ni Pastor Jay. It's a good message. Amen. At sabi nga sa aking kuro-kuro lang, pasumbali lang sa mga sa mga pipi. Mas masarap pa yung magiging pipi. Pepe ba o pipi? Pipi kasi bago sila magsalita, iniisip mo na mabuti. Hindi magsalita through sign language. Okay. Ang aking pong gusto ko lang po i-remind sa inyo dito sa Luke chapter 6 verse 45. Basahin ko po to. The good person out of the good treasure of his heart produces good. And the evil person out of his evil treasure produce evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Totoo po yun. Kung ano po ang nilalaman ng ating dibdib, lahat, nagsisimula yun sa isip, sa puso, sa damdamin, ano nang lalaman nun ay sinasabi yun po lumalabas sa ating bibig. So, just a reminder for every one of us na sa ating pananalita, sa ating mga sinasabi sa bawat isa, just be careful. Amen? Mag-ingat po tayo. Hindi natin alam, meron tayo nasasaktan, hindi natin alam it is good for them, o ito mabuti o masama para sa kanila. But it's a good reminder for us. Amen. Sabi nga ng awitin ng isang bata, sabi nga little mouth, be careful what you say. Amen. Amen. Mga brothers and sisters, be careful what you say. Let's sing that song. Yeah. Hallelujah. Little mouth, speech. Little mouth, be careful what you say, Little mouth, be careful what you say, For the dear Lord above is looking down with love. Little mouth, be careful what you say, Once again, little mouth, be careful what you say, Little mouth, be careful what you say, For the dear Lord above is looking down with love. Little mouth, be careful what you say, Amen. Praise God. And thank you so much. Be careful. May mga intermission namin, ha? And this time, hindi na natin patagalin. Be careful what you say, Joseph! Let's welcome Joseph Tobias! Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sacred and blessed morning. Napakaganda po ng bagay na itinuro po sa atin ni Pastor Jay. Napakaliwanag po, sound and clear. Na maging maingat po tayo sa mga bagay na lumalabas po sa ating bibig. At gusto ko rin din pong yung bagay na natutunan ko kanina, medyo dinaanan kanina ni Pastor Jay yung verse 18, sabi doon, whoever conceals hatred with lying lips and spread slanders is a fool. Tapos kinonect niya doon yung sin is not ended by multiplying words. Kung titingnan natin, merong relationship yung laman ng ating puso sa bagay na lumalabas sa ating bibig. Kasi sinunod niya yun no? Parang pinapakita dito na kapag ikaw ay may galit sa puso or merong mabigat sa puso mo, may kinikimkim ka sa puso mo, mas mabilis kang nagsasalita at mas marami kang sinasabi. Okay po? Kaya dito pinag-iingat tayo ng salita ng Diyos na ayusin mo muna yung puso mo bago ka magsalita. So merong relation yan na kung ano yung laman ng puso natin. Kanina nga kinot na ni Nanay Meds, the abundance of the heart, the mouth speaks. So maliwanag po na tinuturo sa atin ng Biblia na maging
lagi po tayo magpasiyasat sa ating puso. Mas masarap na mas lumabas sa ating mga bibig yung pagpapala, yung blessing, kaysa sa mga masasakit na salita because sa ating mga galit na nararamdaman sa ating puso. So, maliwanag po yan na tinuro po sa atin na maging maingat po tayo sa laman ng ating puso dahil lumalabas po yan sa ating bigay po sa ating mga aksyon. Yun lamang po yung bagay po na aking reflection sa mga ginto. Salamat po. Okay, and Yes. And this time, ano pa ba? May nag-comment po dito, May Pastor. nag-comment. Si Sister Lilibet. Okay, sige po, Okay, pakiba. sabi niya, Kawikaan, chapter 29. Di ko kung chapter ba to, verse 29-20. Sabi niya, mabuti nang di hamak ang hangal kaysa sa taong ang sinasabi hindi tinitimbang. Yes, thank you po, Sister Lilibet, for the comment. Yan, marami tayong mga bagay na natutunan ngayong umagang ito. At patuloy natin itong baunin sa ating buhay. Amen. Upang ating buhay ay maging Makulay. Makulay. Ano ba yan? Mali-mali na. Mga kapatid, 17 days na lang. Yes! Christmas na! Magpapasko na. Okay, then we will give this time to Maye para po sa ating mga kaganapan sa AFJC. Nakita niya kasi doon sa screen yung 17 days before Christmas yung nagsabi. Nangaagaw. So guys, ayan ulit. 17 days before Christmas. Yay! Ayan, legit guys. So, mga kapatid, mga kapamilya, huwag natin kalimutan sa darating na Pasko, ang inyong mga inaanak, sabi ng DOH, huwag muna kayong magbahay-bahay. Yan lang muna kayo sa inyo. Magstay lang kayo dyan, oo. Dati nasa bahay nila. Oh. Pag-usapan nating mabuti. Kaya pala, ha? Ayan. So, ayan mga kapatid, patuloy niyo po kaming i-follow sa ating mga social media sites. Sabi kanina ni Pastor J, matuto tayo na i-control yung ating mga sasabihin. Pero syempre, pag salita ng Diyos, dapat nating ibahagi, i-share para marami po ang makarinig. So, please like and follow our official Facebook pages at AFJC Online. Pati na rin po ang AFJC.ph. Yan po yung Ambassadors for Jesus Christ, AFJC. Ayan. And huwag niyo pong kalimutan ang ating Instagram account at AFJC.ph. Pati na rin po ang ating Twitter, AFJC_PH. Ayan. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, AFJC Ambassadors for Jesus Christ. Yeah, we have already 102 subscribers. Salamat sa dalawa na lumagpas ng 100. Ayan. So, yung mga nakaraan po nating Gospel Music Festival na online ay nandiyan na po sa ating YouTube channel. So, if you want to rewatch or to share this to your friends, available po yan sa ating YouTube channel. Pati na rin po yung ating napanood kanina na Tindog Bicol Project. So, nandiyan na rin po yung full video highlights sa ating AFJC YouTube channel. So make sure that you subscribe to our YouTube channel and click the ring bell so that you will be notified whenever we have new uploads. And don't forget that this live broadcast will be uploaded on our YouTube channel later as well. So this will be premiered later at 6 p.m. So kung di nyo po nasimulan at di nyo po nasubaybayan, meron pa rin pagkakataon mamayang 6 p.m. Ayan. And syempre, huwag niyo pong kalimutan, patuloy pa rin po ang ating AFJC Online Devotion. So, stay tuned lang po kayo every morning, kung meron. At etong ating project na, ayan, Luka Kato Gegaraw ay still ongoing pa rin po ang ating call for donations. And medyo nabinbin lamang po, mga kapatid, dahil sila po ay nag-total lockdown sa kanilang region. Buong region po ay nag-lockdown. So, pero ang inyong mga donations po ay aming natanggap. Please continue to support our relief operations this mga nasalantang para po sa mga nasalanta ng bagyo. At kung meron pa po kayong nais idulog sa ating AFJC relief operations, nandyan po yung mga
details. Ayan, sa screen. Makikita nyo po yan. And syempre, yung inyong mga donation slips, just send us a screenshot or picture of it. And we will send you confirmation details pag amin po itong na-receive. And once it reflected in our accounts. Maraming salamat po mga kapatid. See you around in the social media. Yes! Yes! Thank you so much pagsubaybay sa AFJC Online Devotion! Marami pong salamat po mga kapatid. Kaya mga kapatid, dito na po tayo nagtatapos sa araw na ito at bukas abangan natin ang ating kaganapan na alas 9 ng umaga. 9:30 pala. 9:30 ng umaga. At lagi nating tandaan na ang Buhay ay mas makulay kapag si Kristo ang gabay! God bless everyone!